What's up? What's up, kabayan? Welcome back to my channel. So, ngayong video nga ay pag-uusapan natin ang mga issue dito sa Poland para sa mga Pilipino, So, hindi ko na patatagalin to. Tara, talakayin natin. Kahapon nga ay may nagbigay sa akin ng link para sa article para bigyan ko nga daw ng kasagutan itong binigay niyang link, So nabasa ko, so ipiprint out ko rin dito ipopost ko rin sa screen ng video ko kapag in-upload ko, mga kabayan, So, babasahin ko sa inyo, ang sabi dito, may mga bagong problema na nangyayari para sa mga Pilipino sa Poland, particular sa mga karapatang pangtrabaho at mga gawi sa pag-recruit. Maraming Pilipinong manggagawa sa ibang bansa ang nagre-report ng pang-aabuso at pagpapahina, kabilang ang pagtanggi sa mga karapatang pangunahing at paglabag sa mga kondisyon ng pagiging empleyado. So, ayun, nakarating na dito sa immigration ng Poland or sa gobyerno ng Poland na maraming nagre-reklamang mga kababayan, So, sabi ko nga dun sa mga nauna kong video, maraming nadidinig ang gobyerno na problema kaya't nagbago ang regulation sa immigration, kaya't malaking impact, malaking changing, pagbabago na naman ngayong taon. Kaya dun sa mga una kong video ay pinaunahan ko na kayo ng update kasi alam ko na mangyayari to dahil nabasa ko na rin to nung una or napanood ko na dun sa isang lawyer na YouTuber, So, ano pa yung sabi dito? Ang ilan sa mga particular na problema na kinakaharap ng mga Pilipino sa Poland ay ang mga sumusunod. Mga napakalaking bayad sa pag-recruit. So, 'di ba? Alam naman natin na maraming bogus or scammer, lalong-lalo na galing dun sa third country like Middle East, Hong Kong, kahit sa Pilipinas, 'di ba? According sa survey ko or sa pagtanong-tanong ko sa mga kababayan natin na bagong dating dito sa Poland, especially dun nung may mga katrabaho pa ako dun sa hotel kung magkano yung placement fee nila papunta dito sa Poland. So, pumapalo ng 350k, mga kabayan. So, napakalaki nun. 'Di ba? So, way back, I think 2 years ago, nung nagtanong-tanong ako sa mga kababayan kasi naging katrabaho ko sila dun sa hotel. So, para sa akin, sobrang laki ng placement fee na 350k. Ay, ang sahod dito napakababa lang para dyan sa ganyang placement fee. 'Di ba? So, ang mga manggagawa ay pinabayaran ng libo-libong dolyar sa mga bayad sa pag-recruit kung minsan para sa mga trabahong hindi natutupad. So, yun nga, disappointment pagdating mo dito sa Poland, 'di ba? Sabi doon sa marketing strategy ng recruitment agent or yung agent mo na maganda ang trabaho mo, sige, ganyan, masusunod, 'di ba? Sa pagre-recruit sa inyo, kung saan man kayo na-recruit niyan, sa online, sa messenger, or kung saan man kayo na hikayat ng agent ninyo, 'di ba? Noong mga nakaraang taon, hindi man dyan dito, napaka kupal ng mga agent yung nakabayan din natin. Kaya naman, nakakadismaya, 'di ba, yung mga ganyang sitwasyon.
katulad ngayon, nakadating na dito sa gobyerno ng Poland. So, kaya maraming pagbabago ngayong taon. So, pagpatuloy natin, mga huwad na pangako ng pagiging empleyado. Ang mga ahensya sa pagre-recruit ay gumagawa ng mga huwad na pangako ng regular na katayuan, mas mataas na sahod, at mas mabuting kondisyon ng paggawa. 'Di ba? So, paraan nila yan, paraan ng agent yan na sabihin sa inyo para, alam yun, lumabas at maglabas din kayo ng ganyang kalaking pera. Yan yung mga agent na walang pakialam sa isang tao kung may pamilya man or wala. Basta ang iniisip lang nila ay kuha ng interest doon sa placement pin ninyo, mga kabayan. Kaya't mag-iingat yung mga bagong papunta pa lang dito sa Poland. For sure, hindi na makakalusot yung ganyang sitwasyon ngayon kasi nagbago na yung regulation, pero hindi natin alam. So, ang tao ay matalino. Di ba? Masasamang kondisyon ng paggawa at tirahan. Yun nga, marami akong nadidinig na ganyan, lalong-lalo na dun sa mga nakasamahan kong dati dun sa plot, sa tirahan ko nung nandun pa ako sa agency, mga kabayan. So, sabi nila, ang pangako ay factory, pero nilagay sila sa butcher. Tapos yung butcher ay dun sa kasulok-sulukan ng, probinsya. Diba nakakaawa yun? Ang gastos mo, nasa 300k, 200. Pagdating mo ng Poland, nilagay ka dun sa probinsya na kasulok-sulukan pa ng probinsya. Tapos ang trabaho mo, butcher. Tapos ang butcher, manual lahat. So buhatin mo yung kinatay mong baka o kinatay mong baboy. Kasi dito, mga kabayan sa Poland, sa totoo lang, hindi pa ganun ka-high-tech pagdating sa mga factory. Kaya maraming talagang umaaray na mga kababayan dito, ano. So, base yan sa pagtanong-tanong ko sa mga lokal na tao, ano, at sa pag-survey ko, kaya nasasabi ko sa inyo yan, mga kababayan, ano. Ang mga manggagawa na nakakaranas ng hindi regular na oras ng paggawa, masamang kondisyon ng tirahan, at limitadong kalayaan ng kilusan. So, yun nga, diba? Pagdating nyo dito, ay sobrang dismaya ng ating mga kababayan kasi yung pinirmahan yung kontrata dun sa agency ay talagang napaka linaw ng sinasabi doon. Pero ang lahat ay naging formality lamang. So, napakagaling ng mga ahente nyo, diba? So, of course, nung dating ko rin dito sa Poland, hindi rin natupad yung nakalagay doon sa kontrata ko or sa working permit ko. Pero hindi naman ganun kalala sa mga nararanasan ng ating ibang mga kababayan. Meron din akong reklamo nung dating ko dito sa Poland kasi pandemic yon, kaya inaccept ko na. Pero yung mga nakaraang taon, hindi na pandemic, so marami pa rin nakakaranas ng mas mahigpit pa doon sa naranasan ko, mga kababayan. 'Di ba? Lalong-lalo na wala kang masyadong day off, limitado yung day off mo. Kumbaga yung buhay mo ay doon na lang sa factory or doon sa workplace mo, ano? Kumbaga yun na yung pinakang pangalawang bahay mo kung tawagin. Yun yung biruan namin kasi halos lahat na katrabaho ko doon, halos doon na kami nagkikita-kita, doon na rin kami inaabot ng gabi, doon na rin kami kumakain, doon na kami nagkakape. Kumbaga uuwi na lang kami ng bahay, tutulog, tas gigising, ganoon na naman yung routine. Kakain doon sa hotel, magkakape, tatrabaho, 10 oras, 12 oras, 'di ba? Wala ka ng kalayaan. Ni halos hindi nga namin mabisita nung mga panahon na 'yon, yung Karatig City dito, ano. Kumbaga isang train lang 'yan. 15 to 20 minutes lang. Hindi pa namin mabisita kasi sobrang pagod na namin no panahon.
Para talaga kaming robot ng mga panahon na yon, ano, way back 5 years ago, mga kababayan. So kawalan ng proteksyon, ang mga manggagawa ay hindi protektado mula sa mga mapagsamantalang empleyado at madalas na pinapakita sa mga pagnanakaw sa sahod, pagpapaalis sa trabaho at iba pang mga anyo ng pag-aabuso. Yun 'di ba? Ang laging sinasabi ng agency or ng may-ari ng agency or ng business partner ng agency, take it or leave it. Yan lagi yung panakot nila, 'di ba? Kasi nga as a Pilipino, no choice ka kasi hindi ka nila talaga, kaya hindi ka nila tinutulungan ng pasikot-sikot kasi nga para hindi ka makaalis kaagad. So ganyan ka brutal yung mga polis ng mga sinauna, no? Kasi lalo na hindi pa naisa sa batas yung ganitong sitwasyon, wala pang masyadong nadidinig na reklamo. So maganda kasi nagawan ko ng video to para yung ibang mga paparating pa lang nating mga kababayan, 'di ba? Maging aware sila, no? Maging aware kayo. Sana mapanood nyo to. At least naranasan ko to, hindi naman ganito kabrutal, pero alam ko yung iba ay naranasan nila to, mga kabayan, ano. So upang matugunan ang mga problemang ito, ang gobyerno ng Poland ay nag-adapt ng isang bagong batas na naglalayon regulahin ang pagiging empleyado ng mga banyaga sa Poland. Ang batas ay kinabibilangan ng probisyon para sa elektronikang pagproseso ng permit sa trabaho. So ito, binanggit ko na to dun sa ginawa kong video nung nakaraan na ito na yon. May katunayan na nga yung sinabi ko na kapag narilisan ka ng working permit, kailangan mong maghintay ulit ng 6 months bago ka ulit makapag-apply. O I think more than 6 months, mga kabayan. Kasi nung una dito ay kapag umayaw ka at gusto mong lumipat, pwede ka na ulit mabigyan ng working permit, ano? Kasi walang limitasyon yung pagbibigay ng working permit. Kumbaga, hanggat nandito ka sa Poland, unlimited na pagbibigay ng working permit. Kung gusto mo lumipat ng ibang agency, o yan, lilipat ka. Pero ngayon, ay ginawa na nila ng batas na after 6 months, bago ka ulit makapag-apply ng bagong working permit, mga kabayan. So, malinaw yan. Sana ay mapanood ng mga bagong mga Pilipino na paparating pa lang para hindi kayo ma-disappoint sa pagpunta nyo dito sa Poland, ano? Alam ko hindi madali. Mas maaliwan na ngayon, maniwala kayo kumpara nung mga batch namin. So ito kasi nung batch namin, mga kabayan, talagang way back 5 years ago, hindi namin alam kasi yung mga tao noon ay talagang walang pakialam kasi nga pandemic. After pandemic, may mga trauma pa yan. Wala yung pakialam sa'yo, batiin mo man yan o hindi. Kung para-hara kayo dyan sa kalyet, gumagawa ka ng tatawag agad yan ng pulis, ipapapulis ka. Ganun sila. Hindi na sila magdadalawang isip kasi sa dami ng problemang dumating sa kanila, wala na silang pakialam. Pagtawag ng mga pulis o doon ka na pag tumawag pala ng pulis yung mga yan, doon ka na makikipag-usap sa pulis, ano? So, kaya maswerte pa rin yung mga bagong dating na kabayan sa mga taong ito at sa mga susunod pang taon. So, base yan sa experience ko, mga kabayan, ano? So, ang elektronikang, dito pala, mas mahigpit na parusa para sa mga illegal na pagiging empleyado. So, 'di ba? So, sinasabi dito, mga multa mula 3,000 hanggang 50,000 zloty or PLN para sa bawat kaso ng illegal ng
pagiging empleyado, mga kabayan. So kapag illegal yung agency ninyo at hindi sumusunod sa bagong regulation ng labor law, so ayan, 3,000 to 50,000 PLN ang kailangang imulta nila, ano. Hindi ko alam, baka may kulong pa yan kung gumagawa sila ng sobrang labag sa batas ng bagong labor law, mga kababayan. So ito ay paalala lamang kasi sabi ko sa inyo, nagbago ang batas ng labor law. So sinasabi dito, malinaw naman. So ilalagay ko to sa screen ng video ko para mabasa din ninyo habang pinapanood ninyo, ano. So at least yung mga bagong paparating pa lamang at yung mga kababayan kong walang time para alamin ang bagong regulation ng labor law. So sana ay mapanood nyo tong video na to at ma-share nyo sa iba, ano. So para maging aware yung iba nating mga kababayan at yung community natin dito sa Poland, para sa Filipino community ay maging aware din, ano. So hangad ng video na to, hangad ko ay bigyan kayo ng tulong kahit kaunti or awareness o para maging aware yung iba, ano. So sabi ko nga, libangan ko tong video na to kapag may nagpadala ng mensahe at para gawan ko ng video or gawan ko ng content, ay gagawan ko kapag may free time ako, mga kababayan, para maging aware yung iba nating mga kababayan na bagong dating dito sa Poland, ano. So once again, my name is Adrian and God bless, mga kabayan.